It's to you, Lord Christ. Please be seated. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, blessed morning at panalangin ng pagpapala, kaayusan ng buhay at kasaganaan. I-claim natin yan sa pangalan ng ating Panginoon. At naway sa patuloy nating pagsasabuhay sa banal na salita ng Diyos, makamit natin yung mga ninanais natin sa mundo ito. Now, pag-usapan natin itong pangangaral ni San Juan Bautista. Ang kanyang sigaw ay handa ang daraanan ng Panginoon at gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. And then sa Matthew 3:2, magsisisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng Diyos. Kaya siya ay nagbaptize. Okay. Pag-usapan natin ngayon itong kaharian ng Diyos. Mas okay na sa atin yung baptism. May idea na tayo. Itong pagsisisi, binabanggit natin yan. Yung katwiran na binabanggit natin yan. Pero itong kaharian ng Diyos, minsan kasi kapag si Jesus ay nagsalita, mayroong mga parable, parang inahantulad niyang kaharian ng Diyos. Minsan sinasabi niya ang kaharian ay isang lugar, ang kaharian ay isang paraiso para sa mga pinili niya. Pero may time na minsan di mo maintindihan yung pinaka-point ng ni Kristo sa kanyang pangaral. Kasi inhantulad ng kaharian ng Diyos gaya ng isang mustasa, napakaliit pero kapag ito'y tumubo, napakalaki. And then yung pampalsa na inihalo ng isang babae sa isang harina, kaya umusbong. So minsan ganun magsalita ang Diyos at tinatanong nga sa kanya mga apostol, kailan mangyari, nasaan ito? And then sabi ni Jesus, kung nasaan ang mga patay, andun ang buwetre. So para talagang hindi pa niya sinasabi yung pinaka-actual kung ano talaga ito. At alam natin, binanggit ni Kristo, sabi niya, hindi ito ang daigdig, hindi ang daigdig ang kaharian ko. Dahil yung kanyang mga alipin na hindi man lang siya pinaglaban. So parang may kaharian pa siyang inihanda. At binanggit naman niya na siya ay papunta doon upang ihanda tayo ng isang lugar o kaharian. So, ang mahalaga, may binanggit si Kristo kahit si Juan Bautista na para mapabilang tayo doon ay pagsisihan, talikdan ng ating mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. So, baptism ang pinaka-required. Yan ang pinaka-magandang idea paano tayo makapasok doon. Pagsisihan, talikuran ang mga kasalanan. Now, ang kaharian ng Diyos sa Luke 17:20-21, tinanong si Jesus ng mga Pariseo, kailan darating ang kaharian ng Diyos? Sumagot si Jesus, walang makikitang palatandaan ang pagdating ng kaharian ng Diyos at wala ring magsasabing narito na o naroon sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Di ba ang puso ng tao ay binanggit niyan, templo ng Diyos. And then tayo ang kaharian ng Panginoon. Pag sinasabing tayo, people of God, parang sinasabi bagang the Church of God ay kaharian ng Diyos, yung iglesia, na doon tinipon niya, doon nagsimula yung pangangaral. So parang ganoon din, kasi binanggit niya, nasa inyo ang kaharian ng Diyos. So tayo, yung people of God, mananampalataya ng Diyos, ay isang kaharian ng Panginoon. So isa din yan sa mga binanggit niya. Verse 37, ay Luke 17:37, tanong ng mga alagad, saan po ito mangyari, Panginoon? At sumagot si Jesus, kung saan ang bangkay, doon nagkakatipon ang mga buwitre. Parang sa sementeryo yata. Andun ba ang kaharian ng Diyos sa sementeryo? Kung nasaan ang bangkay, andun ang buwitre. Ano ba ibig sabihin nito? So, minsan hindi talaga klarado yung pagpapahayag ni Kristo. Minsan inihambing niya sa ibang bagay. Ang mga apostol ni Kristo ay may pahayag din tungkol sa kaharian, gaya kay Santiago 2:5.
Sabi niya, dinggin ninyo, mga minamahal kong kapatid, hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya. Okay. Ito naman yung binanggit nila kung sino yung pinaka-pabor. Diba, sabi din ni Kristo, mas madali pa daw makapasok ang kamilyo sa butas ng karayom kaysa mga mayayaman. Siguro ang gustong iparating ni Santiago dito na kung bakit ang mga mahihirap, ang mga madalas o parang pinapaboran o kung bakit andun si Kristo nangangaral. Dahil ang mga mahihirap o ang mga mahihirap kasi pinangakuan din ng Diyos dahil sila ang, kumbaga sila yung mga inaapi sa daigdig na ito, pinapahirapan. Kaya nasa kanila ang kaharian ng Diyos, mapalad. Diba sabi ni Matthew na mapalad yung mga tumatangis ngayon, mapalad yung mga mahihirap ngayon sapagkat nasa kanila ang Diyos. So yan din. So John 18:36, ito ang binanggit ni Jesus, kung sa sanlibutan ang kanyang kaharian, ay di sana ipinaglaban siya sa mga tumutugis sa kanya upang hindi maibigay sa mga Hudyo, kundi hindi nga nangyari ito. So ibig sabihin, hindi daw ang sanlibutan ito ang kaharian niya. So kaharian ng langit, hindi ang daigdig. Kasi ang daigdig ay mawawala naman ito. Okay? Yun naman sabi ni Kristo, darating ang panahon na itong langit at lupa ay mawawala dahil meron siyang panibagong langit at lupa na inihanda. Yun ang kaharian na tinutukoy niya. So nais ng Diyos na ipakilala ang kaharian niya sa mundo at naitatag ang kanyang simbahan o iglesia upang tipunin, upang magkaroon ng isang kawan at isang pastol. So yun din ang interpretasyon ni Juan. Darating ang panahon na titipunin lahat para magkatotoo yung sinabi na isang kawan at isang pastol. Alam natin si Jesus ang mamamahala kay sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa. Sa Matthew 25:32-34, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing, ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya sasabihin ng hari, halika kayo, mga pinagpalad ng aking ama, pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng daigdig. So talagang hindi ang daigdig ang kaharian. Merong isang kaharian na inihanda ang Diyos mula pa ng likhain ang daigdig. Kaya mapalad yung mga hinihirang ng Panginoon, yung mga tupa, yung mga pinili ng Diyos. Dahil merong nakahandang kaharian para sa mga pinili ng Panginoon. At dito, binanggit ni Kristo na ang kaharian ng Diyos ay gaya ng isang mustasa. Pag sinasabing gaya ng isang mustasa, maliit na butil ka, pero pag lumaki ito, napakalaki pa kaysa kumpara sa mga halaman. So, ibig sabihin, ang kaharian ng Diyos ay malawak, malaki, kasya lahat. Kung ilan man yung mga niligtas ng Diyos, kasya lahat. Kasi sabi niya sa talinghaga din ng pampaalsa na inihalo ng babae, lumaki. Ibig sabihin, napakalaki ito. Kaya mga kapatid, hindi man lubos natin maisip kung ano talaga ito, pero alam natin isang lugar ito na inihanda ng Diyos para sa lahat. Kung mahiwaga man sa atin ang kaharian ng Diyos, inihambing niya sa isang lugar, sa isang bagay, minsan reward. Imagine inihambing niya sa isang, para bagang may natagpuang kayamanan yung isang babae, isang tao, and then binili na yon, parang ganun, inihambing niya doon. Ibig sabihin, kapag natagpuan mo na yung kaharian na yan, o natagpuan mo na yung ganong kalaking halaga, ibig sabihin, mapalad. Mapalad yung mga taong nakatagpo na sa kaharian ng Diyos. So, ang pinaka-proseso dito, kailangan natin ng masinsinang pagsasaliksik sa mga bagay na mahalaga
para sa Diyos, para matiyak natin itong kaharian ng Panginoon. Dahil sinabi naman ni Kristo, nasa inyo na. Nang ibig sabihin, parang 99.9% talagang given na sa Diyos na ibigay sa tao ang kaharian ng Diyos. So dapat ang tao, 1%, huwag nyo nang bigyan opportunity ang iba, kundi dapat sa Diyos. Dahil talagang ipinagkaloob ng Diyos ang kaharian ito para sa lahat. So offer ito ng Diyos, mga kapatid, sa tao ang kaharian niya sa pamamagitan ni Kristo. Ang kaharian ng Diyos ay para sa mga banal, sa mga pinili, sa mga hinirang. Kaya nag-require ito sa atin, nag-require ito sa atin ng kabanalan para tayo totally at 100% matiyak natin na tayo ay makapasok doon. Binanggit naman ni San Juan, ano ba ang sabi niya? Ihanda ang daraanan ng Panginoon. O paano ba ihanda? Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. And then, magsisisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan. And then, ginamit ni San Juan yung baptism. So, mahalaga po yan. Unang gawin ng tao, magpabinyag dapat siya. Okay? So, isa yan sa mga kailangang pagsikapan ng tao habang siya'y narito sa daigdig na ito, na makamit itong kaharian ng Diyos. Offer naman ito, kaya nasa atin na itong kaharian ito. Kailangan lang nating sundin yung proseso gaya ng baptism, gaya ng gumawa ng maganda, katwiran, upang ihanda ang daraanan ng Panginoon. Kumbaga makapasok ang Diyos sa iyo. Alam naman natin ang humahadlang sa atin ay yung kasalanan. Kaya kung patuloy tayong nagkasala, baka lumalayo din ang pag-asang makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Pero kung tayo'y nananatili lagi sa Diyos, meron kang napakataas na garantiya na mapasayo o makapasok tayo doon. So, yan ay isang pangangaral na mangyayari pa sa hinaharap. Kaya wag lang puro trabaho, wag lang puro how to earn money. Paghandaan din natin itong kaharian ng Diyos. Dahil, mga kapatid, darating ang panahon, sabi ni Kristo, hindi nyo naman yan magagamit yung mga bagay sa mundong ito. Kasi ang magagamit nyo doon sa kaharian ng Diyos ay yung magandang gawa sa mundong ito. So yung pera, hindi na yan. Hindi na kailangan yung pera doon. Kung ano man ang degree nyo sa daigdig na ito, hindi yan kailangan doon. Hindi kailangan ng Diyos yung mga material. Ang kailangan ng Diyos ay spiritual. So naway pagyabungin, pag-usbungin, palakasin, patatagin natin yung spiritualidad dahil yun ay required dito sa kaharian na inihanda ng Diyos. Kaya sabi ni San Juan, ihanda ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran, magsisisi, talikuran ng kasalanan, sapagkat malapit na ang kaharian ng Diyos. Ito din ay pangangaral ng mga apostol dahil gustong matiyak ni Kristo na lahat ay makapasok doon. Ilang sabi ni Kristo, maraming mga taong tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, Panginoon. Pero hindi ko sila kilala. So magpakilala tayo. Kasi mahirap yung ikaw lang ang nakakilala kay Kristo. Pero sabihin ni Jesus, hindi kita kilala. Dahil nga, puro lang daigdig ang iniisip natin, pinapahalagahan natin. Ang kaharian ng Diyos ay wala pa sa isip natin. So dapat ngayon ay isama na sa ating top priority habang tayo namumuhay sa mundong ito, ang paghahanda sa kaharian ng Diyos. Amen. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us all stand. Let us profess our